Opo, dakila at magpala po naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus ng dalangin, ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, aming po minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang iyong banal na propeta, sa huling kapanahunang ito, dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong mahal na Panginoon. Sa araw pong ito, dakilang Diyos na muli, dakilang Diyos, maraming salamat sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong panambahan, mahal na Panginoon, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, nagpapatunay na ikay aming kasama sa aming paglilingkod, pagpupurit, pagsamba sa iyo, dakilang Diyos. Minsan pa, bago ang lahat kung saan mo kami nasumpungan, sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkamali, pagkasala, mga nasambit na isip, na ikilos, na isagawa, na hindi naging kaaya-aya sa iyo, mahal na Panginoon. Patawarin mo po kami at kahabagan, dakilang Diyos. Samahan mo kami, mahal na Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong banal at makapangyarihang salita, saganang akin tunay, na wala akong magawa, wala akong sapat na karunungan, tanging patuloy ako umaasa at nagtiwala sa iyo, dakilang Diyos, na ikaw ang maglagay ng tamang kataga sa aking mga labi na may kasamang pag-ibig at kapangyarihan. Ang lahat ito ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo. Inaangkin na namin ang lahat-lahat ng katugunan naming dalangin at sama-sama naming sinasaway ang lahat ng uri ng mga gawa ng kaaway, mga hadlang, cast out. In the mighty of Jesus we pray. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Una at pinakamataas na pagpupuri, ang kalulhatian at ang kadakilaan at pagsamba ay tanging sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Dubling paggalang, pagbati po sa ating beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, at ako po'y nagpapaabot na pagbati, maging po sa kanya pong mga beloved children, the whole Almeida family, at ang ating pong patuloy na pag-alaala sa hindi malilimutang ginintuang turo at pangaral ng ating beloved honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, at ako po'y nagpapaabot ng pagbati, mga minamahal, isang magandang hapon po sa ating beloved Mark, maging po sa kanya pong beloved wife, beloved Maine, sa inyo pong mga minamahal na mga anak, at belated happy birthday po sa ating beloved Mark. Praise the Lord po. At sa lahat ng narito, sa lahat ng ating mga minamahal na kabatiran, mga minamahal na mga baguhan, mga bisita, sa lahat ng ating beloved live webcast viewers, purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ating pong palakpakan ng malakas na palakpak ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hinihiling ko po, mga kapatid, ang inyo po mga pakinig. At tayo po ay may kinig ng salita ng Diyos. At ating pong pamagatan, ating pong pag-aaralan, only thing that most matter. Ang mga bagay na pinakamahalaga, tanging bagay na pinakamahalaga, o bagay na pinakamahalaga. Ating pong buksan, basahin natin ang unang mga talata, ating pong babasahin. Dito po sa aklat ng Filipos, Kapitulo 1, ang talatay 10. Upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling, upang kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Kristo. Dito po sa aklat ng Filipos, Kapitulo 3, ang talatay 7 at 8. Gayunman ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Oo nga, at ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya ay tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong suka lamang upang tamuhin ko si Kristo. Amen. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you po, mahal na kapatid, sa pagbabasa ng mga banal na salita ng ating dakilang Diyos, ang mahal na Panginoon, ang siyang magpala ng kanyang mga banal na salita. Purihin po ang ating dakilang Diyos, only thing that most matter, mga bagay, mga minamahal na pinakamahalaga sa buhay ng tao. Maaaring kung tatanungin, mga kapatid, ang bawat isa sa atin, aminin man natin at hindi,
Maring mayroon tayong mga pinakamahalagang bagay sa ating buhay. Na ito po mga kapatid ay maaaring mapakristyano o hindi kristyano, naglilingkod sa mahal na Panginoon o hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon. Mayroon silang natatanging bagay na pinangangalagaan o binigyang halaga sa kanilang buhay. Subalit mga kapatid, kung ang ating minamahal at ginagalang ng mga magulang sa mahal na Panginoon, ang siyang tatanungin, ang sabi ng ating minamahal at ginagalang na pastor, salvation is the greatest matter of importance. Mapalakpakan ba natin ang ating mahal na Panginoon? Ito dapat mga kapatid ang isipin ng tao. Sa lahat ng tao mga minamahal, dapat ito po ang bigyang halaga sapagkat ito po ay natatangi at walang kaparis mga minamahal na makamtan ng isang tao yung kaligtasan sapagkat mga minamahal, ang sabi ng Biblia, upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling upang kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Kristo. Amen? Sa mga Kristiyano, mga minamahal, ito po mga kapatid ay sinasabi ng Biblia, kapag naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, wala ka ng pinakamahalagang bagay na itatangi kundi yung paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Hanggang sa pagparito ng mahal na Panginoon upang tayo makita, masumpungan ng Diyos na tayo ay maging tapat hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Amen po ba? Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan, kilalanin natin ang mga bagay na pinakamagaling. Mapapakinabangan natin, hindi lang dito, sa daigdig, bagkus, doon, sa kabilang buhay, sa piling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay na Apostol Pablo, mga minamahal, ang sabi niya rito, sa Pilipos, Kapitulo 3, ang versikulo 7 hanggang 8, gayon man ang mga bagay na sa akin ay pakinabang ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Yung mga bagay daw, mga minamahal, na sa Kanya ay pakinabang, kung sa tao ito po ay pakinabang, ano ba ang mga pakinabang sa tao, mga minamahal? Ano ba ang inaaring pakinabang ng tao sa daigdig, mga minamahal? Maari kung aminin man niya o hindi, mga kapatid, maari yung mga kayamanan, mga garang sasakyan, magandang bahay, malaking bahay, kayamanan sa lapi, milyon-milyong salapi, mga minamahal, na ito po, mga kapatid, ay mga kayamanan sa daigdig na pinag-aawayan ng tao. Amen? Maaring ito, mga kapatid, ay binibigyan ng halaga ng tao na nasa sanglibutan. Subalit ang sabi ng Apostol Pablo, oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo, Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong suka lamang upang tamuhin ko si Kristo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po ang naging basihan o naging kaisipan ni Apostol Pablo, mga minamahal. At ito po, mga kapatid, ay pinatunayan niya mula sa umpisang makilala niya ang Diyos, mula ng kanya mapaglingkuran ang mahal na Panginoon, hanggang sa katapusan ng kanyang buhay, inari niya isang kayamanan na paglingkuran ng ating dakilang Diyos. Hindi siya bumitaw, mga minamahal, gaya ng ating mga minamahal na mga gulang sa mahal na Panginoon. Sa buong buhay nila, inilaan nila ang kanilang kalakasan sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ginampanan nila ang tungkuling inatang ng Diyos sa kanilang buhay hanggang sa huli, hindi sila bumitaw sa kanilang pananampalataya. Sila ay naglingkod, nanalangin araw at gabi, nag-ayuno para sa kaligtasan ng mga kaluluwa, mga minamahal, na maglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil kung anumang mga bagay, mga kapatid, dito sa daigdig na dinadakila ng tao, ang sabi ng banal na kasulatan, ito po ay karumal-dumal sa paningin
o sa harapan ng ating dakilang Diyos. Ating pong basahin ang mga talata. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 16, versikulo 15. At sinabi niya sa kanila, kayo'y mag-aaring ganap sa iyong sarili sa paningin ng mga tao. Datapwat nakikilala ng Diyos ang iyong mga puso sapagkat dinadakila ng mga tao ang kasuklam-suklam na paningin ng Diyos. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 6, versikulo 19, talon sa 24. Huwag kayong magtipon ng kayamanan sa lupa na hindi sumisira ng mga tanga at mga kalawang. Dito'y naguhukay nagsipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng kayamanan sa langit na doon hindi sumisira kahit ang mga tanga, kahit ang mga kalawang, doon hindi umuhukay na hindi nagsipagnakaw sa mga magnanakaw. Sa 24. At sino mang hindi makapaglingkod sa dalawang Panginoon na hindi nakapaputan ng isa at ibigin ng ikalawa o kaya magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa na hindi kayo makapaglingkod sa Diyos na may mga kayamanan. Dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 8, versikulo 36. Sapagkat anong pakinabang ng tao na makantam ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. God bless you po, mahal na kapatid, sa pagbabasa ng mga banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Sasabay-sabay natin pagbasa yung mga bersikulo sapagkat tayo po ay naghabol ng oras. Amen? Amen. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, kanino sinasabi ang banal na kasulatan na at sinabi sa kanila, kayo ang nangag-aring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao, dadapwat na ikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Dito sa 14, mga minamahal, 16:14, at ang mga Parisiyo na pawang maibigin sa salapi ay nakikinig ng lahat ng mga bagay na ito at siya'y tinutuya nila. Amen? Ito yung mga leader ng relihiyon, mga minamahal, na pawang mga maibigin sa salapi. Ito yung mga Parisiyo na kung saan sila ay nag-aaring ganap sa harapan ng mga tao. Biro mo, mga kapatid, aking napakinggan kanina, kayong palang sa reliyon, para maligtas ang tao, kinakailangang padasalan. Magkano yun? 5,000. Biro mo, espesyal, lalagpas ka daw sa purgatorio. Pandaraya, mga minamahal. Amen? Amen. Ang tao, mga kapatid, kapag siya ay namatay na at hindi naglilingkod sa Diyos, may patutunguhan siya. Malinaw ang sinasabi ng Biblia, hindi langit. Amen? Impyerno. Kaya habang nabubuhay ang tao, doon lamang siya magkakaroon ng pagkakataon na mapunta sa pangako ng Diyos doon sa langit at buhay na walang hanggan. Doon lamang niya maipagtrabaho yung kanyang kaligtasan. Kapag ang tao ay namatay na hindi naglilingkod sa Diyos, hindi tayo ang humusga, kundi ang banal na kasulatan. Amen? Nakikinig po ba tayo? Ang banal na kasulatan na nagsasabi, kapag ang tao ay hindi naglingkod sa Diyos, doon siya pupunta sa ilalim ng hukay. Doon sa impyerno, mga minamahal. Amen po ba? At ito, mga kapatid, ay walang magawa ang tao, gaya ni Lazaro at ng taong mayaman. Nasabi ng taong mayaman, maaari bang tubugin ni Lazaro sapagkat si Lazaro ay napunta sa langit at yung mayaman napunta sa walang hanggang kaparusahan doon sa impyerno, mga minamahal. Amen po ba? Amen? Kahit tubugon ni Lazaro yung kanyang daliri sa dulo ng sa tubig para palamigin lang ang labi ng isang mayaman na naghihirap. At kung maaari, mga minamahal, suguin niya si Lazaro
ng mahal na Panginoon, hiniling ng isang mayaman upang puntahan yung kanyang mga mahal sa buhay na hindi naglilingkod sa Diyos. Baka sakali, ang sabi niya, baka sakaling mapunta sila rito na makakasama ko dahil naghihirap ako sa alab na ito. Sabi ng mahal na Panginoon, nandoon ang mga propeta. Nandoon ang mga lingkod ng Diyos. Kung hindi sila makikinig, sila ay mapapahamak. Kaya habang maaga pa, habang buhay ang tao, ang sabi ng banal na kasulatan, kinakailangang maglingkod siya sa Diyos upang ang kaparusahang inilaan ng Diyos para sa mga kaaway ng mahal na Panginoon. Hindi yun ang sasapitin ng tao. Mapalakpakan ba natin ang mahal na Panginoon? Amen? Kaya dito mga minamahal, binibigyang diin ng banal na kasulatan na tayo daw po ay huwag magtipo ng kayamanan dito sa lupa. Itong kayamanang ito ay hindi makapagliligtas sa tao. Dito ay humuhukay ang mga magnanakaw, nagsipagnakaw ang mga magnanakaw, mga minamahal. Amen? O minsan, iniipon mo nga maliit na halaga, mai-scam ka pa. Papangakuhan ka, imbes mo to. Yung iyong 1,000 maging 3,000. Yung iyong 1,000,000 maging 3,000,000. Yun ang mga minamahal pangako ng tao. Yung pala, kapag nag-imbes ka, naglagay ka ng halaga, yung pala ay manakaw sa'yo. Yun ang sinasabi ng Biblia. Ang mga bagay na ito, mga kayamanan dito sa digdig, ay mananakaw, mawawala, mga minamahal. Subalit ang ating iipunin, ang sabi ng banal na kasulatan, mag-ipon tayo ng mga kayamanan doon sa langit. Ang magnanakaw ay hindi magsipagnakaw. Ang mga tanga ay hindi man sumisira, mga minamahal. Ito ay hindi nasisirang kayamanang ito na kung saan habang nandito ka sa daigdig, habang ikaw ay naglilingkod sa Diyos, habang ikaw ay nandito, gumaganap ng banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon, ginagawa mo itong pag-iipon na ito para sa darating na buhay doon sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal. Amen? Ito yung ating pag-iipon. Sapagkat sabi ng Biblia, you cannot serve. Ayaw ko talaga mag-English eh. You cannot serve two masters. Minsan nabubulol tayo. Pero kailangan, hindi daw tayo, mga minamahal, mapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Mapalakpakan ba natin ang ating dakilang Diyos? Bakit? Sapagkat maaaring ibigin mo ang una. Ibigin mo ang kayamanan. Magtatapat ka sa kayamanan, nandoon ang iyong puso. Hindi ka magkakatulog, lagi mong iniisip kung anong mayroon ka, baka nakawin sa iyong bahay, sa iyong bangko mawawala. Nandoon na ang iyong isip, nakatuon na doon. Himbis na nakapokus ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, nakapokus ka na ngayon ang iyong isip doon sa mga bagay na material, kung paano mo pasaganain ang iyong buhay, kung paano mo palaguin ang mayroon ka, sasagana ka. Amen? Mawala yung iyong isip sa mahal na Panginoon. Kaya hindi tayo mapaglilingkod ng sabay sa kayamanan at sa ating dakilang Diyos. Kinakailangan piliin natin ang isa. Amen po ba? Kung pipiliin ka, papipiliin ka ng Diyos, anong iyong pipiliin? Kayamanan o ang Diyos? Ang lahat ng pipili sa Diyos, magsabi ng praise the Lord. Malakas. Ang hindi pipili sa mahal na Panginoon, magsabi ng amen. Mayroon. Pipiliin nyo? Baka hindi nakikinig. Ang hindi pipili sa mahal na Panginoon, magsabi ng amen. Wala na. Hinuhuli ko kayo mga kapatid, kinakailangan pakinggan natin ang salita ng Diyos. Amen? Ang salita ng Diyos, ito ang lalayo sa atin sa kapahamakan, mga minamahal. Gaya ng isang silo, kapag concern yung tao sa iyo, dadaan ka sa silo, sa bitag. Kung may malasakit yung iyong kapwa, sasabihin sa iyo, may silo dyan, may bitag dyan, huwag kang dadaan dyan, mahulog ka, mapapahamak ka, masugatan ka. Yun ang salita ng Diyos, mga minamahal, kung sasabihin sa iyo. Yung mga walang pakialam, yun yung nasa kamay ng kaaway, mga minamahal, na hindi magsasabi sa iyo. Amen, na mapapahamak ka na pala.
Ang kaaway laging mayroong offer. Maganda nga ino-offer sa tao, mga minamahal. Subalit kung hindi ating pakinggan, ito ay makakasama sa atin. Ito ang may daan upang tayo ay mapahamak. Subalit, kung tayo ay patuloy makikinig na salita ng Diyos, na ito po ang salitang ito, ang mga paghiwalay sa atin doon sa kapagkapahamak, ito ang ating pakinggan, mga minamahal. Ang ating pakinabang na ito ay hindi lang dito sa lupa, bagkus pagdating ng ating dakilang Diyos, tayo ay mapasapiling ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat ano daw ang mapakinabang ng tao, makamtan niya ang buong daigdig, subalit mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Walang pakinabang, mga minamahal. Amen? Amen. Kaya ang payo ng banal na kasulatan, ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan. Huwag mong ipagpalit kahit kanino. Amen? Sa tao, hindi mo pwede ipagpalit ang kaligtasan mo. Sa tao, hindi mo ipagpapalit ang iyong paglilingkod sa Diyos. Ginagamit ka ng mahal na Panginoon ngayon. Mas pahalagan mo ang ginagamit ka sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi ka bibigyan ng Diyos ng tungkulin sa loob na iglesia kung hindi ka kailangan. Kinakailangan kang maglingkod sa Diyos at yung tungkuling inatang sa iyo ng mahal na Panginoon, gampanan mo na may pagpapasalamat. Amen? Hindi mo maiwan ng tao dahil hindi mo maiwan ng tao kung papiliin ka, mas pinipili mong tao. Yung pag-aasawa, mga minamahal, ay hindi yan minabadali. Kung iniisip mong mag-asawa ka, magmadali ka dahil nainggit ka lang sa iyong kapwa na nag-asawa ng maaga, hindi yun. Amen? Amen. Kinakailangang laging ilagay sa isip mo na ang Diyos ang magtatakda ng iyong lakad, ng iyong kapalaran. Lagi mong iisipin, mga minamahal, na paglilingkod muna sa mahal na Panginoon, lagi mong unahin ang paglilingkod sa Diyos bago ang mga bagay na ito. Sapagkat ang sabi ng Biblia, kapag inuna mo ang kaharian ng Diyos, ang kanyang katwiran, ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang Diyos ang siyang nakaalam, mas higit na nakaalam sa ating ikabubuti, mga minamahal. Amen. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng bagay na kinakailangan natin. Amen po ba? Mapalakpakan ba natin ang mahal na Panginoon? Malapit na tayo magtapos, mga minamahal. Dito na tayo sa anong ating gagawin. Dito po sa Isaias, Kapitulo 55, 6 at Job, Kapitulo 22, ang bersikulo ay 25 hanggang 26. Dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 55, versikulo 6. Iyong hanapin ng Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Dito po sa Job, Kabanata 22, ang talata po ay 25, arang makapangyarihan sa lahat ay magiging iyong kayamanan at mahalagang pilak sa iyo. Amen. 25. 26. Dito po sa 26, sapagkat ikaw ay magagalak nga ng iyong sarili sa makapangyarihan sa lahat at iyong itataas ang iyong mukha sa Diyos. Amen. Amen. Palakpakan natin na malakas sa palakpak ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ito daw po ang dapat gawin ng tao, mga minamahal. Habang may pagkakataon pa, habang hindi pa dumarating sa Kanya, yung tinatawag na huli ang lahat o huli na ang lahat na sa kanyang buhay, mayroon na siyang karamdaman, hindi niya kayang maglakad papunta sa gawain ng mahal na Panginoon, hindi na niya kayang maglingkod sa ating dakilang Diyos, sapagkat nauubusan niya siya ng panahon. Ang sabi rito, inyong hanapin ang Panginoon, samantalang siya'y masusumpungan, magsitawag kayo sa Kanya, samantalang siya'y malapit. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon.
Ito ang dapat gawin ng tao, hahanapin niya ang ating dakilang Diyos sa lahat ng kaarawan ng kanyang buhay. Maglingkod siya sa mahal na Panginoon, sapagkat sa pagtawag niya sa mahal na Panginoon, anumang bagay ay ang mayroon siya, kabagabagan, kahirapan sa buhay, na kung saan karamdaman, kapag lumapit siya sa mahal na Panginoon, sa kanyang pagtawag sa ating dakilang Diyos, anumang karamdaman mayroon siya, ito ay pagalingin ng ating mahal na Panginoon, at siya ay babaguhin ng ating dakilang Diyos. Bibigyan siya ng kapayapaan, kagalakan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat ito ang sinasabi ng banal na kasulatan, magiging kayamanan mo ang makapangyarihan sa lahat. Sapagkat ang mahal na Panginoon, siya ang lahat sa lahat, mga minamahal. Amen? Amen. Siya ang magpupuno ng lahat ng bagay sa tao. Anumang kakulangan ng tao, kayang ibigay ng Diyos. Kasaganaan sa buhay, malakas na pangatawan, walang karamdaman, ito ang kayang ibigay ng Diyos. Sapagkat kung ang tao ay iyong asahan, mayroon siyang kakayanan, mga minamahal, subalit hanggang doon lang, mayroong hangganan ng kakayanan ng tao. Walang iba, mga minamahal, ang makagawa nito, kundi ang ating dakilang Diyos. Kaya ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang makapangyarihan sa lahat ay maging iyong kayamanan at mahalagang pilak sa iyo, sapagkat ikaw ay magalak nga ng iyong sarili sa makapangyarihan sa lahat, at iyong itataas ang iyong mukha sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa atin, wala tayong ibang pinagkakatiwalaan kundi ang Diyos. Nasa kabagabagan tayo, nasa kahirapan sa pagsubok. Lagi tayong tumitingin sa Diyos. Sa ganang atin, wala tayong magawa. Amen? Tayo ay humihingi ng habag sa Diyos. Inataas natin ang ating mukha. Tumitingala tayo sa langit. Humihingi tayo ng habag sa Diyos. Sinasabi natin sa mahal na Panginoon, sa ganang amin, wala kami magawa. Hindi namin kaya kung wala ka, mahal na Panginoon. Yun ang tunay na naglilingkod sa Diyos, umaasa sa mahal na Panginoon. Yun ang magiging buhay ng Kristiyanong matapat na naglilingkod sa Diyos. Lagi siyang aasa sa mahal na Panginoon. Pagtibay ng Diyos ang ating mga pananampalataya. Sa ganang atin, mga minamahal, mayroon tayo nakikita na hanggang doon lang sa ating mga paningin. Subalit kung buksan ng Diyos ang ating mga paningin, pangunawa, maraming bagay ang ginawa ng Diyos sa ating buhay, na dati-rati wala na tayong pag-asa. Ngayon may pag-asa tayo. Pinagaling ang ating mga karamdaman. Binago ng Diyos ang ating buhay. Ngayon galak na galak tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. May kagalakan, may kapayapaan, may katugunan, mga minamahal. Yun ang mayroon tayo sa paglilingkod sa Diyos, ang ating kayamanan. Ang natatangin nating kayamanan, walang iba kundi ang maglingkod sa Diyos. Mismo ang ating dakilang Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran, mga minamahal, sapagkat siya ang makapagbibigay ng higit at higit sa lahat ng ating mga pangailangan. Amen? Amen. Kaya sa huling talata, mga minamahal, maghanda ang ating mga awit. Maging ng mga manunugtog, ang Diyos ay naghanda doon sa langit. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 14, ang talatay 3. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord! Habang naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, mga minamahal, may katiyakan ka. May proteksyon ka. Amen. Anumang mga bagay na darating sa daigdig. Nagbabanta ang gera sa iba't ibang panig ng daigdig, mga minamahal. At ito ang mga sign, mga tanda ng nalalapit na pagbabalik ng Diyos. Maranasan man ng mga tao ang mga bagay na ito at hindi tayo naiba sa kanila sapagkat tayo ay narito pa sa daigdig. Subalit kung tayo ay naglilingkod sa Diyos, mayroon tayong katiyakan. Ang mata ng Diyos ay nasa atin, ang pandinig ng Diyos ay nakabukas para sa ating mahinaing, mga minamahal, at higit sa lahat, yung langit at buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating dakilang Diyos. Tayo umawit sa mahal na Panginoon. Napakahalaga na ating maunawaan para sa ating mga minamahal na mga bisita, sa mga baguhan,
Ano ba ang pinakamahalagang bagay na makamta ng isang tao? Yung mga bagay ba dito sa daigdig na pawang pansamantala? O yung pangako ng Diyos na ito ay hindi magwawakas, ito ay hindi mawawala, manatili magpakailan-kailanman. Ito ang mithiin natin, mga minamahal. Ibibigay ng Diyos sa atin kung tayo ay maglilingkod sa Kanya. Umawi tayo sa mahal na Panginoon. Sabi nila, kay ganda raw ng Napakaganda ng langit, mga minamahal. mga mansyon ay Hindi mo may tutumbas sa mga bagay dito sa daigdig. Ang mansyon dito ay hindi mo may tutumbas doon sa langit. Napakahalagang malaking maliit na bagay. Kung itumbas mo ang mga kayamanan doon sa langit, na habang naglilingkod ka sa Diyos, iniipon mo ang kayamanan doon sa langit, mga minamahal. Nag-iipon ka ng kayamanan doon sa piling ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Ang mga kahirapan dito sa daigdig ay hindi mo na maranasan sa piling ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ang mga piling ng ating dakilang Diyos, yun ang maging kasapatan natin. Ang katapatan na ating paglilingkod sa Diyos. Ito ang maghatid sa atin patungo sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal. Hallelujah! 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 Patuloy tayong umasa sa kapangyarihan ng Diyos. Walang ibang magbibigay sa atin ng tunay na buhay. Yung buhay na walang hanggan. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan sa piling ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ang mga piling, ang ating dakila, ang maging kasapatan natin. Ang sasabihin ko na maging kapatid sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Nakapiling natin siya kailan pa man. Ang sabihin Hallelujah! may buhay Ang na mga piling, ang mahal na Panginoon, ang iyong kasapatan, ang iyong inihiling, ang iyong mga kagustuhan. sapat na sa akin. Ito ay magkakaloob ng Diyos. Sasabihin mo na naging tapat ka sa akin. Hallelujah! Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Pagkapiling natin siya kailan pa man. Hallelujah! Sa piling niya may buhay na walang hanggan. Ang magpapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. Sasabihin mo na naging tapat ka sa akin. Hallelujah! Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Pagkapiling natin siya kailan pa man. Sa piling niyan may buhay na walang hanggan. Purihin ng ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved singers. Praise God. Hallelujah.
Kaya sa ating mga minamahal na magiging kapatid sa ating dakilang Diyos, kayo po'y tunay na pinagpala sa araw na ito. Sapagat ang Diyos mismo ang nagdala sa inyo dito po sa tunay na gawain na iglesia ng ating dakilang Diyos. Inyo pong nasaksihan kung paano gumagalaw, kumikilos ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos sa lahat ng mga mananampalataya dito sa ministeryo pong ito. Na ito po, minamahal, hallelujah, ay pagsasakatuparan lamang ayon sa isinasaad sa banal na kasulatan. Kaya, hallelujah, kung kayo po ay isuko nyo ang inyong buhay sa ating dakilang Diyos, kayo rin po ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Kaya po narito ang apat na reglamento ng kaligtasan na kinakailangan. Ito po'y matanggap nyo upang mabuksan ang pintuan sa langit at kayo rin po'y maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Ang una po ay ang pananampalataya. Na kinakailangan sumampalataya ka na may nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit, nagpakilala bilang tao at namatay alang-alang sa kasalanan ng buong mundo at muling nabuhay upang patunayan na may nag-iisang Diyos, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At ang pangalawa ay ang pagsisisi na kinakailangan pagsisihan mo ang iyong mga nagawang pagkakamalit, pagkakasala mula nang kayo po ay magkaisip hanggang sa mga oras na ito sa panahon na nakita ng Diyos na nais mong ang totoo na pagbabago maging banal, ikaw ay tutulungan ng ating dakilang Diyos. At ang pangatlo ay ang bautismo sa pangalan ni Hesukristo. Ito po'y nakasaad sa Gawa Kabanata 2:38 na sinasabi, mga sisi kayo ang bawat isa sa inyo, mga bautismo sa ikapagpapatawad sa pangalan ng ating dakilang Diyos, ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Ito po ay ang Diyos na mismo ang magbabautismo sa inyo. Sa panahon na kayo po ay dumadalo, nagsisika po kayo na matupad ang banal na kalooban ng Diyos, ang bautismo na may tanda ng pagsasalita ng mga iba't ibang wika, ito rin po ay darating sa inyo. Kaya sa ating mga minamahal na mga kapatiran, sa mga baguhan, pakitaas po ng ating kamay. Tayo po ay sumunod sa maikling panalangin. Dakilang mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po'y isang taong makasalanan. Ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo. Mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito, humihingi pa ako ng kapatawaran sa iyo, Ama. Tinatanggap kita ngayon bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ang aking buhay. Maglilingkod na pa ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po kong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, mahal na Panginoon. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako ng iyong banal mong dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kami na po ang mananalangin para sa inyong mapagpala po namin ang mga Diyos makapangyarihan sa lahat sa pangunat panalangin ng aming beloved parents in the Lord. You're in time for rapid ugat, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa mga kaluluwang taos pusong tumatanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Dalangin namin sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Pagpalain mo sila, isulat mo po ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo po sila ng tunay na Kristiyano sa isip, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po sila sampo ng kanilang mga mahal sa buhay. Ito po ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus we pray in Jesus' name. Amen and amen. Kaya sa ating mga baguhan, mga minamahal, naway wag nyo pong lisanin ang lugar na ito na hindi nyo magawa ang ika-3 reglamento, ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo upang kayo man din ay pagpalain at tayo sama-sama na maglilingkod hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. At kaya atin na pong binibigay ang buong pagkakataon para sa prayer for the sick at sa ating Holy Supper. Amen. Ating beloved preacher, Rodel Dicala. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher, Brother Hope.
Tayo po muna ay umawit sa ating mahal na Panginoon bago tayo dumako sa ating pong Holy Supper. Hallelujah, hallelujah. Oh, search me, oh God, and know my heart today. Try me, oh Savior, know my thoughts, I pray. See the some wicked ways in me. Cleanse me from every sin and set me free. Search me, oh God, and know my heart today. Try me, oh Savior, know my thoughts, I pray. See there is some wicked ways in me. Cleanse me from every sin and set me Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, habang hinahanda ang ating pong ang tinapay at ang katas ng ubas na ating pong pagsasaluhan, ang sabi ng unang Korinto Kapitulo 11, ang versikulo 26 hanggang 30. Sapagkat tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay ipinahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom ng sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay nagkasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Dalapwat siyasatin ng tao ang kaniyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahina at mga masakitin, at hindi kakaunti ang nangatutulog. Mga minamahal, kinakailangang handa tayo sa ating pong pagsasalo-salo. Nang ito po, mga kapatid, ay ating kakanin ang
tinapay at katas ng ubas na sumisimbolo sa katawan at dugo ng ating mahal na Panginoon. Kaya ating siyasatin ng ating mga sarili. Kung tayo po ba ay karapat-dapat na makiisa sa pagsalo-salo ng pagkain at ng tinapay at katas ng ubas na ito po ay sumisimbolo ng katawan at dugo ng ating mahal na Panginoon. Kung may puot galit sa ating puso, at yan iwaksi, mga minamahal. Kung may nagkasala sa atin, patawarin natin. Kung tayo ay may kasalanan, humingi tayo ng tawad sa ating kapwa, lalong higit sa ating dakilang Diyos. Kaya sa mga sandaling ito, tayo magkaisang dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Hingi tayo ng tawad sa ating dakilang Diyos. Siya sa ating nating puso't isipan, mga minamahal. Hallelujah. Opo, dakila at pagpala po naming Ama, Diyos na mapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapangyarihang pangalan mo, aming pinakamahal na Panginoong Isus, ng dalag ng aming minamahal at ginagalang ni Evangelista, aming po minamahal na Pastor Eldi Estrada Almeida, ang banal na propeta. Mahal na Panginoon, na nandito po kami, dakilang Diyos sa aming pagsalo-salo, o dakilang Diyos ng tinapay at pag-inom namin ng ubas, na ito'y sumusimbolo, dakilang Diyos sa iyong katawan at iyong dugo. Mahal na Panginoon, minsan paghabagan mo kami at patawarin, dakilang Diyos, kung saan mo man kami nasumpungan sa lahat ng aming mga pagkasala. Kahabagan mo kami, dakilang Diyos, ang lahat ito'y aming samot dalangin sa matabis at mapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ating hawakan ang tinapay. Ang sabi rito, mga minamahal, sa unang Korinto kapitulo 11, ang bersikulo ay 24. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ating kanin ang tinapay. At dito sa unang Korinto kapitulo 11, ang bersikulo 25. At gayon din naman, hinawakan ang saro, pagkatapos na magkahapon, na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsiinom sa pag-aalaala sa akin. Ating inumin ang katas ng ubas. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo magkibahagi. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo mag-iisa. Pinayuhan upang ikaw
nag-iisa. Yan ang dugong tumilis upang ikaw ay lumilis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumilis. Hallelujah! Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang salin ng bagong tipan. Yan ang katawang binayuan. Yan ang dugong itinigil. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ay aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Hallelujah, hallelujah. 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 Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po'y dadako sa lahat ng ating mga pangailangan. Ating idulog sa ating dakilang Diyos ang lahat ng ating mga pangailangan. Tayo mag-isang dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Opo, dakila at magpala po naming Ama, Diyos na mapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapangyarihang pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Hesus ang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghilista. Amin pong minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang iyong banal na propeta sa huling kapanahon ng ito dakilang Diyos. Narito kami humihingi ng kahabagan sa iyo at aming dinadalangin, espesyal naming dalangin ang kumplitong kalakasan, mahabang buhay ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghilista, minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Pagpalain mo at gabayan, mahal na Panginoon, maging ang kanyang mga mahal sa buhay, ang buong sangbayan namin, mahal na Pastor, dakilang Diyos, patuloy mong pagpalain kasangkapanin, mahal na Panginoon, sa ikililigtas pa ng maraming kaluluwa na maglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Amin dinadalangin maging lahat ng mga kapatiran, mga napabilang sa banal na misteryong ito, mga naglilingkod sa iyo, kapagat mo kami at pagpalain panghawakan, dakilang Diyos, i-provide mo ang lahat ng aming mga pangailangan. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah. Mga minamahal, kung ano mga ating mga karamdaman, ating ilagay ang ating kanang kamay sa ating mga ulo, ang kaliwa sa parte ng katawan, nang mayroon tayong karamdaman, at kung may mga problema tayo, suliranin, may bigat na problema at suliranin, itaas ang dalawang kamay, at sama-sama na nating palayasin sa unang dalangin ng mga pastor, at palayasin natin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah.
Opo, dakila at magpala naming Ama Diyos na mapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon. At narito kami dakilang Diyos sa unang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na pastor. Sama-sama namin sinasaway ang mga karamdaman tulad ng kanser, leukemia, asthma, diabetes, goiter, AIDS, kitong, lahat ng mga karamdaman paralyze, pataas ang pagka-high blood, cast out, in the mighty of Jesus. Nagsilayas kayo sa pangalan ni Jesus ang mga gawa ng kaaway, hadlang sa panalangin, cast out, in the mighty of Jesus. Problem be solved, problem begun, cast out, in the mighty of Jesus we pray. Hallelujah, hallelujah. Magsilayas kayo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang pananampalataya at pagtitiwala, paniniwala na ang lahat ng ating panalangin, ito ay may katugunan at tayo po mga kapatid ay lumukso ng 3 beses ng tao sa puso, walang magbibiro mga minamahal at tayo po ay magkaisang lumukso ng 3 beses sabay sigaw ng Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Puri